So ito po, mga kababayan, ganito po, no? Si Senator Raffy Tulfo at saka si Senator or dating Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, ay nagbanta na po. Actually, mga kababayan, unahin natin itong si Raffy Tulfo. Mga kababayan, galit na galit po si Senator Raffy Tulfo dahil sa nangyari po nitong ginagawa ng mga DDS sa kanya, no? Na nagpakalat ng fake news. Kung naalala ninyo, galit na galit si Senator Raffy Tulfo kasi nga sabi niya, ginawaan daw siya ng kwento na siya daw ay nagsabi na ang ugat daw ng bulok na sistema ay si Digong. Na kung saan, mga kababayan, kaya nga nung kinontent natin, nagtatanong ako kung totoo po bang sinabi ni Raffy Tulfo iyon. Kasi alam ko hindi po talaga si Raffy Tulfo magsasalita niyan. At meron nga mga nag-comment na pinost daw ni Raffy Tulfo sa kanyang Facebook page. No? Pagkakaalam ko, mga kababayan, pinost niya na fake news yon. Pero hindi niya pinost na siya ang nagsabi nun. 'Di ba? Galit na galit si Raffy Tulfo, mga kababayan. Ako, yung naalala nyo, ang dami po kasi, mga kababayan, na ginawa itong mga DDS na mga, alam niyo, yung mga AI video, mga AI pictures, 'di ba? Nilalagyan ng caption na ito daw ang sinabi ni Tulfo, ganito daw si Tulfo, ganyan-ganyan. Galit na galit ang Senador Raffy Tulfo, mga kababayan. At higit sa lahat, ang pinakagalit niya doon na si PBBM doon sa tubig video. Galit na galit siya doon sa tubig video. Nung inilabas ng isang baklang kalbo na DDS doon sa Amerika na nakapagjowa ng kano na ngayon ay hinanting ng FBI Amerika na walang iba kundi si Dane Chase. So ito, mga kababayan, no, ipapanood ko sa inyo ang galit ni Raffy Tulfo. Diyos ko po, mga kababayan. Ito po galing sa Billionaire News Channel. No, ito po, mga kababayan, pakinggan. Ng DICT at NBI ang sinabon ni Senador Raffy Tulfo, nakatikim din ang Meta Philippines dahil naman sa paglagana pa rin ng fake news sa Facebook. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Galit na galit ang Senator Raffy Tulfo. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, uminit na agad ang ulo ni Senador Raffy Tulfo sa kanyang pagtatanong kay Bernie Mustafa na siyang head ng public policy ng Meta Philippines. What do I have to do to prove to you that those posts are all fake news? What do I have to do? Simply reporting to us, sir. I did report it to you. I reported it to you several times. For so many weeks already, for crying out loud. Yes. But you never did anything. We follow the process in terms of... Sir, do you understand English? Ang tinutukoy ni Senator Raffy ay isang post sa Facebook na nagsasaad ng kanya umanong pahayag laban sa dating Pangulo na siyang ugat ng bulok na sistema sa Pilipinas. Nereport na raw niya ng ilang beses sa Meta na fake news ito at wala siyang sinasabing ganitong akusasyon. At dapat matanggal pero walang nangyari, ilang linggo na ang lumipas. Patay. Sabi naman ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng komite, maging siya at mga kasamahan sa minorya ay ginawan ng fake news sa Facebook. Our Senate President... Ayan na naman tayo. Robin. Sumakay ka na naman. Ikaw nga yung umpisa sa fake news naalala nyo ba na naglabas siya dyan ng record boses na si Yussi Claire daw? Wala naman iba si Loring Badu yun. Tsaka si Yussi Claire Castro daw, meron daw mga trolls na binabayaran daw. At sinabi niya na boses daw ni Yusek, na ang sabi naman ni Yusek, kailan ba ako nakipag-usap sa mga vloggers? No? Na ang mga vloggers pa doon, ang mga boses pa, ang pinagbibigkas pa doon ay si Manda Rahog, na isang vlogger na mukhang baboy na hindi mo maintindihan, na parang ogre, na kataba-taba, na kulang na lang isang pirma ng bulate, aatakihin na sa high blood. Tapos yung isa naman, si Rosalinda na parang butike na ang akala mo ay napuno ng tapeworm ang katawan na hindi tumaba at ang ngipin ay sungki-sungki. Ito po yun mga kababayan, bago ko iparinig si Robin Padilla. May pa, alam niyo sa totoo lang, lahat na lang si Senator Robin sumasakay Laging kasali siya sa issue. Hindi naman siya kasali sa usapan, pati ako nadadawit, pati ang ating Senate President nadadamay. Ponyemas. Ito mismong siya nga, fake news
Robin, to, Yusik, Claire, Castro. Pakinggan ninyo siya mismo niyan. Good morning, Yusek. But Ito yun na. budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, Ayan. hindi po ako ang nasa video. Video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. Oo. At ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Oo. Hindi nga po ito kinover Oo. ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. Diba? So, I deny that the person or kung sino man sa dalawa dun na it's I was talking to a certain vlogger. Now, At saka mga kababayan, tama nga si Yusik Claire na hindi siya at dininay niya. Kasi bakit? Bakit si Yusik Claire makiusap sa mga vlogger ng Duterte? Itong si Mandarahog at si Rosalinda ay vlogger po yan ng mga Duterte. Na kung saan ang lakas manira niyan kay PBBM. Tapos yung boses ni Laurent Badu yun. Actually mga kababayan, 2022 pa yun, hindi pa si Yusik Claire dyan hindi pa PCO Undersecretary. So, ito po yun mga kababayan, no? Yung tawag dito, vlogger na kinausap daw ni Yusik Claire. Vlogger, kinausap ni Claire Castro. Ito mga kababayan, yung voice record. Ang sabi daw nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. for the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. Video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. At ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. At saka sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, si Robin Padilla po ang chairperson or committee chair sa mga mag-uungkat dapat sa fake news. Bakit hindi si Robin Padilla gumalaw? Ano po, kumbaga, si Robin po ang nakatoka dyan, mga kababayan. Toka ni Robin Padilla yan bilang senador. Ang talakayin itong mga fake news. Kaso lang, ni isa sa mga DDS vlogger, wala siyang isang niimbestigahan dyan. Nakadalasan naman sa mga DDS vlogger ay puro fake news. Diba? Tapos ngayon, iipal siya. Pakinggan nyo. President Vicente Soto III is also being attacked. I hope you could also protect us from political attacks. It is being used against us, sir. Lalong nagpainit sa ulo ni Senator Raffy ang isang post ng pag-atake kay PBBM na malinaw naman anyang fake news pero nananatili pa rin sa kanilang platform. The president is being disrespected here. Allow me, Mr. Chairperson. Ayan po yan mga kababayan, yung pinost ni Dan Chase na isang baklang kalbo na DDS vlogger din. Pinost niya yung video na nagkakantutan daw si PBBM at si First Lady Lisa na may kasamang lalaki na tinawag niyang si Mr. T at habang nagkakantutan, habang sumusubo o tsumutsupa, iplini nila yan na kung saan ito pong baklang kalbo na DDS vlogger na nakabase sa Amerika na may jowang kano na wanted ngayon sa FBI ay hinahayaan po nila Pilipino po yan. Ito po yun mga kababayan. Gusto nyo hanapin ko rin. Ito. Kompletos Ricados tayo mga kababayan. Ako pa ba? Diba? Siyempre, tinagurian tayong vlogger tapos hindi tayo chismoso. Ito po mga kababayan. Hanapin natin. Ito. Lalabas naman yan Dan Chase. Ito po siya mga kababayan. Ayan po siya. Tingnan nyo. Ayan. Kakadiri kayo? Kakadiri kayo. Ito na lang. Okay. Since mabigat tong ano ko, ebidensya ko sa inyo, alam nyo, you know within your hearts of hearts
na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Oh. Let's make a deal. Mag-deal tayo. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Isali nyo na lahat ng ano nyo, pamilya nyo. Magpa-hair follicle test kayo. Deal ha? Magpa-hair follicle test kayong lahat. Pag negative kayo, susuko ako. Isusuko ko si Mr. T. Si Mr. T yung Sige. jowa niyang kano. Kahit ipapatay niyo pa ako. Pag nag-negative kayo, uuwi ako sa Pilipinas. Ayan. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Oh, bakit hindi inaaksyonan ni Robin Padilla yan? 'Di ba? Si Robin Padilla po ang chairperson sa committee ng Senate about dito sa mga nagpapalaganap ng fake news. Siya po ang nakatoka dyan. Kapag pabor sa kanila, kapag DDS, 'di ba? Hindi nila inaaksyonan si Maharlika, si Harry Roque. 'Di ba? Alam naman natin na mga kaalyado nila 'yan, pero wala silang aksyon. 'Di ba? Alam nyo na. Kaya ngayon, init na init si Senator Raffy Tulfo. Ito yung nagpakalat ng bingbangan video or jerjer or kantutan daw di umano ni PBBM at ni FL Lisa. Ngayon, anong aksyon ni Robin dyan? 'Di ba? Anong aksyon ni Robin dyan? Ito yung nagpakalat. Wala, 'di ba? Nga. Kaya gigil na gigil si Raffy Tulfo. Tapos ngini-epal pa si Robin. Ultimo daw siya, Dawit. Oh, tapos si ano daw, si Kanito ganyan, pati daw si Senate President Tito Soto. Alam niyo na. Oh, continue natin. Mga kababayan. Wait lang, may ads lang mga kababayan. Ba't grabe sila? Particular content, I think it's already been in process. In process. In process In of, process pa lang. Why not take it down immediately? Ayan o. again, it has That's stages, but Video ni we are Chase in the yan process eh. of. Yung kalbo ngayon nagsasalita. no, it's being something else. No, I'm not gonna buy it, Mr. Mustafa. You know for a fact that that's a lie, that's fake news. Maraming salamat po sa palipad. Why would the President of the Republic Thank of the you so Philippines much po, Ma'am Diba. Be disrespected like this and you allow it. Okay. And everybody knows that's a lie. Ba, gigil na gigil And si you know that's a lie. But you said there's a process before this will be taken down. Shame on you. Nakahinga naman ng maluwag si Senator Raffy nang hingin na ng Meta ang link ng nasabing post para ma-take down na ito ng Meta. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga taga-Meta Philippines sa lumabas niyang inis sa mabagal na aksyon sa fake news sa FB. Umaasa naman si Senator Padilla sa mabilis na aksyon ng Meta sa fake news na dahilan kaya nagkakawatak-watakan niya ang mga Pilipino. This all of this fake news. Senator Robin, dapat ikaw ang nasa hearing dyan. Ikaw yung chairperson yan eh. Pero si Raffy Tulfo pa yung mapapamuray. Dapat si Robin ang nagpaano niyan eh. Nagugulat ako si Raffy Tulfo na ang umaksyon eh. Ano ba ginawa ni Robin? 'Di ba? Buti pa si Raffy Tulfo. Oh, nung nabiktima siya ngayon ng mga DDS, alam ni Senator Raffy Tulfo yan kung sinong gumawa ng mga fake news sa kanya. Mga DDS. 'Di ba? Serbian, hilupuan kay Polongski Yutman. 'Di ba? Diyos ko naman. It's Continue. messing our country so much. This one way of begging you to do something, brother. Himala na This pa-English si is too Robin. much already. Too much of this is not helping our country. And too much brainwashing, too much of everything. So we really rely on you on this to help us, brother. Thank you. Inilatag naman ng DICT ang mga panukala na maaring maisama sa committee report para sa babalang kasing batas para rito. Kabilang na riyan ang pagmumulta sa mga sangkot sa fake news. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Mag-follow sa aming mga social media account. Kita nyo, gigil na gigil si Senator Raffy Tulfo. Kasi, biruin mo ba naman, una, gumawa sila yung video ni PBBM sa gawa ni Harry Roque. Tapos ngayon, ayan na naman sila.
Si Tulfo na naman, ginawaan ng fake news. Tapos gumawa pa sila kay PBBM yung kantutan version daw na ipinost ni Den Chase, isang baklang kalbo. Ito po yung nag-post, mga kababayan. Ito, yung naka-base sa Amerika. Beverly Hills Files, Oh, ayan. ang bimbangan video nyo at audio, Oh, bingbangan video daw. Audio. ibibigay ko lahat. Oh. Tapos susuko ako. Ah. Alien to Pero eh. pag nag-positive kayo, hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. Wow. Galing. Maghihintay ako. Ano ka? Si Ninoy Aquino? Filipino is worth dying for? Kakadiri kayo. Kakadiri kayo. Ito Sabi. na lang. Hmm? Okay. Since mabigat tong ano ko, ebidensya ko sa inyo, alam nyo, you know within your hearts of hearts Diba? na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Mabigat to yung ebidensyang hawak niya. Ito yun, mga kababayan. Yung naturang video na ginawa nila. Ayan, na merong hinihigop si PBBM at saka naghihit-hit. Yung pinalabas nila kay Harry Roque. Ito siya, mga kababayan. Hindi ko alam kung saan na nila nilagay. Tapos ito, gumawa pa sila ng AI. Halata namang AI, ayun, Den Chase, tapos PBBM. Kasi alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, si Den Chase po ay isang IT. Trabaho niya po talaga programming. So, sa pagkakaalam ko at sa nakalap ko, according sa aking mga radar, sa aking mga researcher, si Den Chase pala ang gumawa ng AI video noong nag-hit-hit si PBBM nakasandal sa salamin na nakakulay green na damit. Na pinatutuhanan ni Peebles sa Quadcom na si Harry Roque ang pasimuno. Na which is si Den Chase ang bumuo. Ngayon, para makilala si Den Chase, lumabas siya noong namatay si Paulo Tantoco sa Beverly Hills, sa Amerika, na kung saan siya daw ay may hawak ng files. At alam daw niya na si First Lady Lisa ay hinold out my blatter daw sa Los Angeles, California Police, Beverly Hills, na sangkot daw si First Lady sa pagkamatay. Na which is pinakalat din ni Sara Duterte yan. Siya mismo, mula sa bunganga niya, na si Sara daw, ay si Lisa daw, o First Lady Lisa, ay nakulong sa Beverly Hills at may blatter sa pulis. Na which is nung hinanapan siya, wala siyang may pakita kasi si Bobby Tiglao ng Manila Times ay ang nag-post nung naturang balita na kung saan gawa-gawa ni Den Chase, ni Maharlika at ni Harry Roque. Kaya ngayon, mga kababayan, ito na nga ang nangyari. Sabi nga ni Harry Roque, 5 video daw yan. Bukod sa nagko-cocaine na nakasandal sa salamin, sa bintana na nakakulay green si BBM, nilabas nila ang pangalawa na nagkakantutan si First Lady Lisa at si PBBM na may katrisam na Amerikano na jowa naman ni Den Chase, yung sinabing Mr. T. So ngayon, mga kababayan, ang sabi nila ay 5, may 3 pa. Abangan natin kung ano ang susunod na pangatlo, pang-4 at pang-5 video na ipapanira nila kay PBBM at sa Marcos administration. Kaya ako po yung nananawagan, sino po ang Senate Committee Chairperson pagdating sa mga fake news, sana gumalaw ka naman. Nakakahiya naman, sinahuran ka ng taong bayan, tapos wala kang kwenta. Ba't hindi ka na lang mag-resign? 'Di ba? Ganun po yun, mga kababayan. Diba? Tapos ngayon, meron na naman silang pinakalat sa post ni Cathy Binag. Colon cancer daw, sakit ni PBBM. Sa post naman ni G. Sonsa, colon cancer, stage 4. Acute ang colon, butas ang bituka. Kaya nagkaroon ng colostomy bag si PBBM. Butas na daw ang tiyan, ang tagiliran. Kaya nagkaroon ng bag at colostomy bag, pinos naman ni Harry Roque. Diba? Kita ninyo. Kita ninyo. Wala talaga. Kapag kaalyado ni Robin, hindi niya question, hindi niya pinapatawag. Pero pagdating kayo si Claire Castro na alam nilang bumabanat at sumasagot ng
dire-diretso, pinag-iinitan nila. Kita nyo, mga kababayan. Kaya bukod dyan, galit na si Tulfo, mas lalong galit si Trillanes. Eto na, mga kababayan. Diyos ko po.